Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif. Giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Looney Tugmang Preso official lyric video. At maraming salamat sa mga nag-request nito. Isa na rito nag-request si David Totoy YouTube channel. David Totoy YouTube. Yan. Ito na yung hinihintay mo na Tugmang Preso by Looney. At sunod-sunod po tayo ngayon. Wala pong tigil ang pagre-react natin. Mabawi po tayo sa inyong lahat. Mabawi tayo. Ganun pa man guys sa mga nandito pa rin at nakaantabi. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Nag-aabang. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Ganun pa man mag-comment kayo sa kung anong naisip nyo rito sa video na to. At tuloy tayo guys. Subukan ko lang liitan yung video at para makarami din tayo. Pero bagong lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California. Audio engineer at the same time. A master hypnotherapist. I'm an adult master practitioner. Gawin natin to guys. Looney Tugmang Preso official lyric video. Like muna natin to guys. And let's get it. Sa bypass operation sa Makati City. Siya si Mark Kamusta natin, guys? Ramos. Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si 6'6" ba siya? Mark Ramos o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested the rapper Looney. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Miyerkules ng nakalang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa. Yung naging malaking sa buhay niya, naging malaking trahedya yung pagkakakuha sa kanya doon, pagkakabayba sa kanya, pagkakakulong sa kanya or pagkakaaresto sa kanya, medyo malaking sa kanya yun eh. Dago. Okay, tuloy natin. Matapos makipiskahan ng push or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga pabalat, alam mo mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, isinulat ng para. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Okay. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Guys, subukan natin himayin to guys but at the same time, bigay ko lang kung ano yung gustong iparating ni Looney. Huwag kayong magagalit sa akin guys ha. Huwag kayong may inis, pinareact lang sa akin to. And at the same time, hindi ako nandito para ibang gagawin kundi ang papasok lang tayo sa facts, meaning at message. Yun lang tayo guys. Aside from that, wala na. Kasi tagapakinig lang tayo and at the same time nagre-react lang ako. Sana maintindihan yun guys. Ang aking personal na testimonya pangontra sa mga Pakinggan muna natin. ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Okay. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas. Kasama ko si Ron Henley na stick figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon. Okay. Yung sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon. Kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa kami ni Clancy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Damn. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang pake sa money. Kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung Unang-una, big props sa music sa may instrumental, tapos big props din sa pagkaka-record, napakalinaw. Dagdag pa ng magandang lyric video, bumubukas yung pinto, ang ganda ng pag-aagawa din. Sino gumawa ng music video nito? Nice yan. Guys, umpisa mukhang haba walang chorus Kaya ang gagawin ko na, ihimayin ko na ngayon kung okay lang sa inyo. Tuloy na natin guys. Nakalang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos makipiskahan ng push or 6. high-grade marijuana. bagamat makulay ang mga pabalat. Alam mo mahusay ang pagkakalahad. Sabi daw, alam mong makulay ang mga pabalat. Ibig sabihin, kahit masyadong maraming pasakalye, maraming kulay yung kwento, maraming istorya, tagpi-tagpi, Pero makita mo na malino yung pagkakalahad, sabi niya ganun.
Alam mo mahusay ang Yung mahusay yung pagkakalahad. Even though, pag tagpi-tagpi yung mga storya na binibigay sa atin, yung pinakagamit ng esensya ng makulay, malinaw, mahusay yung pagkakalahad kasi even though fabricated siya, merong yung may kalinawan, ibig sabihin masusuri mo ng maayos. Tuloy natin. pagkakalahad. Mga tunay na ganap, sinulat ng parak. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugmal. Ang galing ng sabi niya, kahit ang galing na pagkakagawa kasi ang sabi niya, even though kalat-kalat, yung pagkakakwento ko kasi parang base lang daw sa memorya sa naalala niya, makita mo na kahit pakalat-kalat at batik-batik siya o tagpi-tagpi, dahil sa pagkakalahad ng kwento niya, kahit papaano, yung husay niya sa husay niya na paglahad ng istorya, magko-connect lahat, magtutugma lahat. Parang hinalin tulad niya yung pag-rap niya sa pagtugma niya na yung istorya mismo is smooth, kumbaga tama, klaro at direkta, kumbaga walang tapon at saka konektado lahat, at saka yun na nga, magkakatugma yung kwento. Lahat sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Okay? Ito ay tunay na buhay, wala. Sabi niya, ito yung tunay na nangyari base sa memorya ko. So, ibig sabihin, may dalawang klase yan. Hindi ko rin alam kung gusto niya tayong paniwalain na ganito yung nangyayari talaga nung panahon na yon o gusto niya paniwalain yung sarili niya. Kasi parang ito yung nangyari sa akin parang ito yung nasa isip ko Parang kinukonvince niya yung sarili niya na ganito talaga yung tunay na nangyayari sa akin. Ganun ba talaga yung tunay na gusto mong iparating o gusto mo lang kaming i-convince? Ngayon, medyo dalawa yun Dapat kasi di ka na nagsalita ng ganun sa memorya. Gusto ko lang, dapat in-insist mo na kagad, ganito ang totoong istorya. Hindi mo lang wala ka na dapat ibang in-explain doon. Dapat yung dinirekta mo kagad kami doon. Na parang ito yung galing sa memorya, ito talaga yun. Wag mo na kami pag-isipin na pangontra sa mga pekente or hindi. Ito na talaga yun. Ito yung tunay na nangyari. Yun. Which is, in-explain mo na ngayon pero, di ba? Kasi questionable rin. Kasi parang sinasabi din ni Looney dito na parang kinukonvince niya tayo, ang lumalabas, kinukonvince niya tayo pero sa kabila nung bagay na yun, parang kinukonvince niya ba talaga yung sarili niya? Parang pinupush niya yung sarili niya na dapat ganun yung isipin niya sa bagay na yun. Kasi humingi siya ng tulong sa kanyang memorya. Ituloy natin. Pero na-appreciate ko pa rin. Regardless kung anong tahakin niyang road doon, na-appreciate ko pa rin. Teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Okay. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Okay, yung tinaniman Hanggang na. alas 8 ng Guys, bigay ko lang yung yung take ko dyan na sa inyo kasi considered na drugs pa rin yun Siyempre, ang proseso sa Pilipinas, kahit ako, kung yun yung batas ninyo, irerespeto ko. Pagdatingin sa marijuana, drugs, di drugs sa inyo. Sa amin kasi legal yan, guys. So, you can't bash me about marijuana kasi sa amin legal siya. At saka, every person dito gumagamit ng marijuana for their medical reason. Ganun pa man, tuloy natin. ang gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas. Kasama ko si Ron Henley na stick figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun. Okay. Tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad. Guys, it will take some time to be able for that to pass. Kailangan hindi manggaling sa mismong artista, hindi manggaling sa mismong model, hindi manggaling. Kailangan manggaling yun sa politician mismo. Kung gusto mo na ma-pursue yung pagligal ng marijuana, kailangan mong maging politician. So, kung gusto mo yun ma-push back dahil gusto mo isa kang rapper, isa kang artist, isa kang model o artista, maghanap ka ng isang politician na pareho kayo ng sinusulong. At doon sa bagay na yun, pwede siyang maipas kasi yung mga congressman, katulad mga congressman, sila yung nagpapasa ng batas So, 'di ba? Doon kayo humingi ng tulong. Pag kayo lang lumalaban kayo mag-isa, mukha kasing dead end pag ikaw lang lumalaban mag-isa sabi ka ng sabi pero it goes to the false ears kasi wala yun walang action Kailangan talaga makakuha ka ng tamang connection para doon. Tuloy tayo, guys. Sa estasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon. Dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon. Kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi. Dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol
Sinundo ako sa labi gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Damn. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan O ibig sabihin, kinontak si Looney kasi pinapapunta sila sa isang private na celebration na something, party. Tapos may private daw. Private daw yun. So, pumunta na sila. daw ay Sean, walang paki sa money kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilid. Nung nalaman kong lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Facts. Reksa sa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikip at si Kuya Damn. Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idol, aking manager at kapatid na merong thalassemia. Isang kakaibang sakit, kailangan niya lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel, yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. So kaya na, pang isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Bale, siksikan kami So ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Looney, puno yung ano nila, yung mismong sinasakyan nila. So there's no place para magtanim ka doon ng marijuana kasi puno eh. Saan mo ilalagay yung mga marijuana, yung bulto-bultong marijuana? Yun yung sinasabi ni Looney. Tuloy natin. sa aking chikot. Huwag malikot! Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party. Sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Okay. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan ng razor, tapos tinutok talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. Okay. Nakakagulantang sang katutak ng ninja kap sa amin ng tumambang. Parang hutang clan, lampas 10 lumabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Bumambang pa atras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa, pinusasan, pilitina, patingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapat. Okay. Akala ko kidnap for ransom ang sadya. O kaya baka prank lang to na malala lang iyak. So parang napakaganda ng pag-aagawa eh, kasi very visual eh. Parang sinasabi niya sa atin yung tunay na nangyari na pumunta sila sa parking lot kasi kinontak sila doon. So parang ang nangyari, na manipulate sila nung nagkaroon ng plant na tawag dito. Merong plant na arestuin sila gamit yung nagsasakit-sakitan na bata, tapos merong private doon na party, tapos yung pagbaba nila doon, which is very self-explanatory naman, tapos nagpa-picture, tapos dinakip na sila, kinapkapan sila. Tuloy tayo. Balikan natin yung pot. Kidnap for ransom ang Nakakatuwa kasi may razor, may grade 4. I know merong mga words doon na parang extra lang para magtugma yung mga words, yung linya, pero I mean it makes sense naman, it makes sense kasi to be able for that, kailangan mo talagang mag-add ng konting mga words para lang ma-connect mo lahat which is napakahusay ng pag-aagawa ni Looney sa bagay na yun, para maipa-picture sa atin kung ano yung gamit, yung razor, Motorola na razor, grade 4, maganda yung pag-aagawa, tapos yung dumapa, yung pagkapkap, may procedure na nangyari. Kasi naglabasan nga sa van, di ba? So may procedure, merong ganon. So tuloy natin. ako kidnap for ransom Tapos, sadya. yung O makapag- kaya baka prank lang to. Tapos yung makapag-isip pa siya na baka na-prank lang siya, o kaya naman parang kikidnapin siya for ransom. Yung to be able na makapag-isip ka nun sa oras na yon, totoong may nangyaring ganun. Kasi guys, dumaan ako sa ganyan Meron akong ganyang experience which is nakwento ko na sa matagal na video kasi ganun talaga guys Tuloy natin guys. Na malala lang iyak. Dapa! Dapa sa likod, sa baba. Dapa sabi.
Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang putob na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Okay. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. Sikat na hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalaga. Guys, sa Pilipinas kasi hindi pa kasi uso yung CCTV at saka bodycam hindi talaga naglalagay. Maraming mga raid sa Pilipinas na wala talagang bodycam, guys. Kasi raid yun eh. Raid talaga siya. Makikita nyo sa YouTube, kahit mag-search kayo, may mga guest pa galing ibang bansa, paano nila nire-raid yung mga lugar, mga media, mga ganon. Late na yun dumarating, tapos papakita na lang kung sino yung mga nahuli, mga ganyan. Ilang beses na rin yan eh. So, sa ganyang part, hindi ko masisisi yung mga police sa ganon dahil pinapalaw nila yung procedure base sa kung ano yung pinag-uutos at yung nakakataas. May authorization kasi sila. Hindi sila pwede bastang i-release lang eh. 'Di ba? Hindi rin sila basta-basta pwede pumunta lang doon. Basta abangan ka lang nila. Kasi lahat yan merong procedure talaga. Merong ano talaga. Meron talagang pagbabatayan, hindi ka lang basta huhulihin. 'Di ba? Kahit sa Japan, susuriin ka, babantayan ka, mamanmanan ka, hindi kaso na walang CCTV, walang bodycam, hindi yun kaso sa ganun eh. Once na nakita na meron kang binabalak, tapos merong tiktik sa inyo, alam nyo na yun guys, di ba? Merong informant, mahuli ka talaga. So, other than that, kahit kasi ang dami namang pwedeng issue guys, ang dami ring rason para kunyari may birthday party kang pupunta, may pupunta kang ganito, pero ang sadya mo talaga mag-deliver. May ganun talaga eh. So, hindi ko masisisi yung mga parak, hindi ko rin masisisi si Luni. Pero, sa nangyari nga, hindi mo makikita kung ano talaga yung tama at mali. Until, may mga ebidensya. Kasi at the end of the day, sa ebidensya tayo magre-rely. Ano ba yung ebidensya? Tulad ng sabi ng mga police, minamanmalan daw nila si Luni, which is, para sa akin, kung makukulong si Lunay para sa blunt, sa marijuana, it's just stupid, Kasi sa panahon namin dito, we're too advanced that it doesn't make any sense na makukulong ka para sa herbal. 'Di ba? Parang kumain ka ng malunggay tapos makukulong ka dahil kumain ka ng malunggay. Kasi yun eh. Or tobacco, wala namang. Kasi ang laki ng tax sa amin dito ng guys eh. Yung ganito kaliit lang na marijuana, nasa $80 na yun. Ang expensive nun. Ganito lang kaliit guys. Date lang nun. 'Di ba? Sa inyo, 'di ba? Kung naging marijuana capital ang Pilipinas sa Asia, siguro tinalo pa natin yung Dubai sa pagkukrudo ng oil or something like that. Ibig sabihin, makakabawi tayo kaagad through export. Ini-export din natin yun. Diba? Ang laki sana ng ang dami pang nagagawa at tulong ng marijuana, yung marijuana na oil, CBD oil, May mga ganun kasi guys eh. Pero syempre, hindi pa pabor yung Pilipinas kasi meron tayong moralidad na wala sa ibang bansa. Kasi ang Pilipinas guys ay unique. Meron tayong sariling kultura, minsan kasi yung idea ng pag-smoke, ng pag-inom, ng pagsigarilyo, hindi naman sa atin yan. Hindi naman natin yung kultura guys eh. Na-impluwensyahan lang tayo ng mga napapanood natin sa media. Sa panahon ngayon, you can access USA, you can access China, you can access Tokyo, you can access Switzerland, you can access anywhere in this world. Kahit hindi ka na pumunta doon, hindi ka mag-travel through phone lang. Yun yung kapangyarihan nun guys. Kaya, makikita mo na meron silang mga bagay na mayroong ibang bansa, mayroong mga advanced na bansa na may ginagawa sila na parang nakaka-inspire, na parang gusto mong gawin pero hindi mo magawa dahil yung atmosphere mo, yung mga nakapaligid sa iyo, yung society mo, hindi pa yun aware sa ganun. So, alienated sila. 'Di ba? Sa mga bagay na ganun. Pag gumawa ka ng bagay na ganun, alienated sila. Hindi sila maka-understand sa iyo. 'Di ba? Tapos pag ginawa mo pa rin, two ways kasi yan guys, alienated sila kasi hindi sila makarelate, tapos alienated ka sa kanila
'Di ba? Kasi hindi ka rin maka-relate, hindi nila maintindihan kung ano yung ginagawa mo. So, ang tingin mo sa sarili mo, unique ka. Kaya lahat ng tao kung ano ginagawa sa sarili, nagtatato, nagba-body piercing, body modification, kung anong sinusuot-suot, kasi naghahanap sila ng way para maging unique sila. You know? Yun lang yun guys eh. Pero minsan, yung pagiging simple mo, yung pagiging unique, dahil lahat ng tao sa mundo, they're trying so hard to be unique na nakalimutan nilang maging simple. At dahil lahat na nasa society mo, lahat na nakapaligid sa iyo ay nagtatry ng harder para maging unique, ikaw na lang yung natitirang simple, 'di ba? Tuloy natin, guys. Sorry, nadaldal na naman ako, guys. Kapag takay, maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay, kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulis siya, sakin daw nakubis ka, pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa, kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Pag sinabi kasing under surveillance, lahat ng galaw mo, pupuntahan mo, may tik-tik. Kasi hindi nyo kasi naiintindihan, guys, mayroong informant palagi. Ang informant, guys, kung for example, ito base sa experience ko sa lugar namin, sa Corazon, mayroong tao doon na walang habas kung pumatay. Tapos hindi nahuhuli. Kahit anong hindi nahuhuli, hindi pinapakailaman ng pulis. Kasi yung tao na pumapatay na yun, informant siya. 'Di ba? Yun lang yun eh. Informant siya, so ibig sabihin, walang habas siya. Pag makulit ka, boom, basta barilin ka lang niya. Kahit magtawag ka ng pulis, hindi siya uhulihin eh. Bakit? Kasi pag may kailangan silang informasyon, sa kanya doon siya sa tao yung kumukuha, 'di ba? At yung tao na yun nakukulong din, 'di ba? Napupunta sa kulungan, tapos nag-hang out kasama yung mga preso. So yung mga preso kilala siya. Ngayon, pag lumabas yung mga preso, alam niya kung anong ginagawa nun. Sino yung contact nun. So pag lumabas yun, pupunta na naman sa amin, 'di ba? Pag nasa amin na, alam mo na yun, 'di ba? Kung yung may siga sa inyo pero may masiga pa doon, 'di ba? Yung siga na yon, kilala ng mga pulis yun, at alam nila kung kailan yung buhay nila matatapos. Sasabihan ka na lang, no? Sasabihan na lang yung pamilya namin. O ganito o plan, o kapatid mo, bunso, pag may nangyari sa inyo, ito yung mga tatawagan ninyo, ito yung mga kausapin ninyo. Kasi alam na nila kung kailan sila mamamatay. Alam nila kung kailan sila isa-salvage na. Ganun kasi yun, guys. May kalakaran na hindi nyo naiintindihan. Na hindi pa bukas sa kamalayan ninyo. Kasi hindi nyo yun kinalakihan eh. 'Di ba? May ganun talaga. Meron talagang mga, wala kami magawa kundi i-accept yung bagay na yun. Dahil, ganun eh. Ganun yung kalakaran eh. Unless alam ninyo yung kalakaran na sinasabi ko, then magkakaintindihan tayo. 'Di ba? Pag ganun, wala na. Malalaman na lang namin, kinabukasan wala na siya, pinatay na siya. Ganun kasi, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi namin alam yung nangyari, na wala na kaming contact. Meron pa rin, 'di ba? Hindi porket nandito kami sa amin, wala na. Meron pa rin. Yun nga lang, syempre, 'di ba? Nilalayo natin yung sarili natin sa ganung klase ng kalakaran. 'Di ba? Kasi nga, nagbabagong buhay nga tayo. Ang pamilya namin, nagbabagong buhay. Ganun talaga. So, pag sinasabi nila na parang, inaano kami, parang tawag dito, meron kayong surveillance, meron talaga. Pag sinabi kasi surveillance, hindi naman kailangan camera eh. May surveillance kasi na tao, tinitignan ka lang, informant, tinitigtigan ka, galing sa kaibigan mo, pinuntahan mo, anong ginawa, anong diskusyon pinag-usapan ninyo. Tapos, na-check din, ewan ko kung very advanced na sa Pilipinas, chine-check din siguro yung mga cellphone ninyo, chine-check din siguro yung mga tawag ninyo. May mga ganun, yung mga kaibigan ninyo, anong mga palitan ng naganap, mga ganun. Hindi na kailangan pa ng matibay na ebidensya sa mga ganung bagay kasi may informant na. Yung informant, reliable yung source, 'di ba? Pag yung source mo super reliable, hindi nagmi-miss, automatic yan, 100% may ganun talaga. So, hindi ko rin masisisi mga polis. May ganun silang sinasabi. Pero hindi ko rin masisisi sa Looney. Kasi nga, I mean, who knows? Maybe si Looney, nagsasabi siya ng tama. Kasi, 'di ba, para sa kanya, dahil nga, si Looney naman kasi, ang mga nakapaligid sa kanya, mga tao na aware sa kung ano yung society, katulad dito sa Amerika. Aware siya kasi yung mga kahangout niya, yung mga talino, hindi naman pang Pilipinas lang, pang ibang bansa din. So, aware siya. So, nanonood siya na kailangan may body cam pala talaga pag nagre-raid. Aware siya na kailangan pala may CCTV, may media na kagad. 'Di ba? Pag ni-raid. Yun pala yun. Kung meron siyang idea sa ganun, ibig sabihin nagre-research siya. May connection siya sa malayo. 'Di ba?
may sa Amerika, for example, kung meron silang kamag-anak dito sa Amerika, din probably may ganun. Tuloy tayo. Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundila, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa pideya. Nung binan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Maria Hiwaga ni Sasa. Ano yung Maria Hiwaga ni Sasa? Check natin yun. Ano daw, sabi niya? Yung kantang Amats dahil sa Amats? Saglit guys ha, search ko lang yung Amats. Ano bang Amats yun? Para meron lang tayong idea. Kanta ni Shanty Dope. fight well. Now you can join us. Kay ano pala to, kay Shanty Dope. Kala ko kanta niya, nung binan nila yung kantang Amats. Bakit nababan yung kantang Amats? Para naman matang. Paano maibaban yung kantang Amats? Mahirap iban yung mga ganyan kanta. Kanta binaban? tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang Maria Hiwaga. Maria Hiwaga. Maria. So, ibig sabihin, napakagaling din kasi kung makapag-provide si Looney ng ganyan, ibig sabihin nakikinig siya, aware siya sa mga bagong mga music na lumalabas. So, ang gusto niya sabihin dito, kung yung Amats tungkol sa tama na nakuha mo sa pagdadrugs, pagchichonke, o pag-shashabo or something, binaban nila. Pero okay lang, walang problema yung tungkol sa mga sex na usapang bastos. Walang problema. Well, kasi ganito kasi yan guys para maisip ninyo. Guys, yung sex kasi hindi nakakasira ng society, pero yung drugs, yun lang yun. Looney, ako nakikinig ka, I'm sorry pero gusto ko lang itama to. Yung drugs, nakakasira ng society, nakakasira ng bansa. Pero yung sex, hindi masyado Kumbaga, oo, nakakahayok ng mga usapan ng mga bata, pero, sa pag-usapang mga bata. Pero, responsibilidad na yun ng mga parents din kasi. Diba? Responsibilidad ng mga parents na yun. Kailangan nila ng proper guardian, proper na gabay, magandang school, magandang guro, tamang kaibigan. At the end of the day, yung mga tao, makakita sila ng tama nilang kaibigan. Kaya pagdating sa ganyan, guys, ang mga ganyan, hindi rin ako masyadong, parang tutol sa ganyan Kasi yung Amats talaga, guys, pinopromote. Gusto kong malaman ninyo na dito sa Amerika, ayoko sabihin to kasi hindi niyo naman to kultura pero sasabihin ko pa rin dahil para magkaroon kayo ng idea. Yung ibang mga mga records guys, meron silang contact sa government kung saan may contact yung mga artist. So yung mga artist hindi sila sa Hollywood kasi dito kasi ako nakatira sa California, 'di ba? Hindi ko alam kung kailangan ko sabihin to pero minsan sinasabihan yung mga artist dito na mag-promote, maggawa ng kanta na tungkol sa drugs palagi at violence. Kasi kailangan nila yun guys Kasi yung mga may-ari ng mga prisoner dito, ng mga jail dito guys, private owned kasi yun. The more na marami silang prisoners, binibigyan sila ng pondo ng government. Yun guys Yun yung hindi nyo naiintindihan guys Kaya yung mga may-ari ng prison, ng mga jail, kumikita talaga sila. Kasi yung violence, may pera doon guys Hindi nyo naiintindihan, may pera sa violence. Dito, wag yun na lang, kayo na lang mag-search guys. Dapat hindi ko sinasabi mga ganitong bagay, pero yun yung dahilan kung bakit, bakit ganyan, may kailangan nilang gumawa ng mga ganyan-ganyang klase ng mga musika. Ang akala ninyo, ginagawa yun out of nowhere, na parang to be cool lang. Hindi, ginagawa talaga yun guys kasi para mag-promote,
i-brainwash yung mga tao na ang pagiging drug addict, ang pagiging violente, ang pagpasok sa gang dito sa Amerika, cool. Pero hindi nyo alam, kailangan kasi yun dito eh. The more na merong violence, yung mga private-owned na jail, may pera sila kasi binibigyan sila ng government ng pera. The more na marami silang inmate, may pera silang malaki. Kahit kayo na mag-search, ayoko na lang magsabi, pero wag niyo lang isipin na sa akin ang galing. Kayo na lang mag-search. I-search niyo bakit ganun? Totoo ba 'yon? Bakit ganun? Makikita niyo rin naman eh. Sooner or later kasi maraming informasyon dito, guys, na hindi basta-basta binibigay. Which is diyan sa Pilipinas, wala kayong idea pero ginagawa niyo pa rin kasi yun yung tingin niyo cool eh. Ginagawa dito cool, pero hindi niyo alam may hidden agenda dun eh. Kaya hindi ko rin kayo masisisi. And ayoko rin magsalita sa inyo about dun kasi Pilipinas, 'di ba? No, responsibilidad niyo yung sarili niyong bansa. Kailangan merong artist diyan. I'm pretty sure. Hindi ko alam kung kanino mga galing, but sooner or later merong artist diyan sa Pilipinas na super lawak, super talino at magpo-provide sa inyo ng impormasyon kung saan kayo dadalhin sa tamang daan. I'm not saying it's me. Hindi ako 'yun. I'm pretty sure hindi ako 'yun. Kasi dito ako eh, sa Amerika ako eh. Meron diyan sa Pilipinas, sooner or later merong magbibigay diyan, merong maglalakas ng loob, magkakaroon ng bayag na sabihin na ganito talaga. 'Di ba? Kailangan niyo magkaroon ng sarili ninyo. Kayo na lang mag-search, guys. Ganun pa man, guys, tuloy natin. Problema, aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Sorry, Lunia, pero pinaghandaan ka. Kasi may van, may box, sabi mo. So, kumpleto na sila. Hindi na nila kailangan ng extravaganza. Hindi na kailangan ng SWAT team pag ganyan. Bypass, ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Kung nahulihan ka o tinaniman ka, it's just your unlucky day. Unlucky. Very unlucky lang yung araw na yun. Tuloy natin. Minaman-mana ng malayuan, malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan. Kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Akala ko ba bypass to? Ang bypass kasi, guys, hindi naman kailangan na nakuha kayo sa araw, sa oras na kailangan nagpapalitan kayo para ma-caught in the act kayo. Hindi, guys. Kasi minsan kasi kailangan pag nandoon na kayo mismo, 'di ba? Nandoon na kayo mismo sa lugar na 'yon, isa lang yung intention ninyo eh. So parang kahit klinaro ni Looney na pupunta siya sa isang event o party, pwede rin yung maging excuse para sa isang exchange. Pero hindi na kailangan ng exchange na action ng exchange eh. Pagdala ninyo yung produkto na nakasama doon sa exchange, na gagawin niyo sa exchange, ebidensya na kagad yun. Kasi bakit kayo may dalang ganun? Yun. Other than that, may sense pa rin yung sinasabi rito ni Looney. Medyo may katamaan din siya dito sa part na to. Pero hindi lang rin yun sapat na dahilan para hindi ka mabypass. Kasi parang, ganun talaga eh. Alam mo, yung the way na mag-isip tayo pag nabiktima tayo, mahirap eh. 'Di ba? Kasi meron silang procedure na ginagawa talaga. Tuloy tayo, guys. O na malakihan, nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid, gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig, kayang-kaya ko yung kitain ng triple 1 gig. At kung pusang man ako na sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka beat. Hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako Well, hindi mo naman kailangan, pag sinabing pusher, pwede ka rin naman mag-deliver lang din. O pag malakihan, ikaw na mismo magde-deliver kasi gusto mong ipakita na ikaw na mismo, 'di ba? As a supplier, 'di ba? Ganun talaga, guys eh. Pag malakihan yung supply, sabihin mo na agad, o sige, ako na magde-deliver para sigurado personal kong i-deliver sa iyo. Kasi para lang masabi na totoo ka, na sure ka, na garantisado, ikaw mismo yung mag-aano. Pero other than that, yung mga sinasabi rito ni Looney, medyo may kababawan lang eh. Pero hindi ko siya masisisi kasi yun yung personal niyang opinion sa nangyari. Which is, it makes sense. Naiintindihan ko yung side niya. Naiintindihan ko yung frustration niya doon. Tuloy natin. bento sa di ko kakilala. Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana, bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isa
Kasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan. Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam kong meron akong mga paana na tapat. Hindi naman na hindi, Luni, gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka nayurakan. Doon sa pagano mo, sa naarestado ka, yung pagka-aresto lang sa'yo, yun lang yung wrong move. Pero yung paggamit mo ng marijuana para sa akin, wala yun. Maasar kita dahil nag-drive kasi yun yung batas sa inyo eh. Pero other than that, para sa akin, wala kang issue. Meron ka lang mga ideolohiya na hindi lang pasok sa panahon ngayon, especially sa moralidad ng mga Pilipino na makakasira ng moralidad ng Pilipinas, lalo na mga Pilipino at mga artist natin. Pero para sa akin, okay ka eh. Wala ka namang issues talaga eh. Ganun talaga, meron ka talagang mga haters. At ako nga eh, kahit ako, di ba? Mumurahin pa kita pag mali yung sinasabi mo o nakakapaglihis ka ng pag-iisip ng tao. Hindi ako matatakot na nasaktan ka, na yung damdamin mo saktan. Kasi para sa iyo yun eh. 'Di ba? Para sa iyo 'yun. At the end of the day, gusto ko maging okay ka. Kung kailangan kong gumamit ng marahas na pananalita para maging okay yung pag-iisip mo, kailangan 'yun. Kasi dahil sa taas minsan ng tao na nararating nila sa buhay, hindi na sila kumikilala ng otoridad. Parang sino ka ba? At yung narating ko 'di ba? May mga ganun kasi mga tao guys, pag mayroon na silang narating na pangalan, parang hindi na sila nakikinig sa kahit kanino. Gusto nila makita, bago kita pakinggan, kailangan maabot mo muna yung narating ko. Parang ganun, 'di ba? Ganun din kasi ako. 'Di ba? Sa dami ng mga naamit ko mga ganyan, hindi lang ako ganun kayaman, 'di ba? Kasi wala yun sa idea ko yung maging mayaman eh. 'Di ba? Kasi darating yung point na magkakaroon ka pa ng isa pang idea, ano bang gusto mo? Pero ako wala na ako doon eh. Pero pag naisip kong yumaman, baka gawin ko. Pero kaya nga naiintindihan ko yung side ni Looney na parang ang hirap makinig. Ba't kita pakikinggan eh? Hindi mo pa narating yung kasikatan na naabot ko. 'Di ba? Pero kailangan mo talaga eh. Kaya hindi ako natatakot din saktan yung damdamin ng mga tao na kailangan masaktan para malaman nila yung katotohanan. Na magkaroon, kasi yung pain, kahit yung balat natin guys eh. 'Di ba pag sinaktan mo yan, magre-regenerate yan eh. 'Di ba? Magre-regenerate ng bagong cell. 'Di ba? Ganun talaga. Kahit yung katawan natin. Pag sinaktan yung puso mo, magre-regenerate siya ng panibago. Panibagong feelings. Ano yun? Yung katatagan. 'Di ba? Pag break mo yung utak mo, pag sinaktan yung emosyon mo, magre-regenerate, magfo-formulate yun ng panibagong 'di ba? Magre-regenerate ng panibagong resulta, solusyon. Pag nahihirapan ka, hindi ka naman basta susuko, 'di ba? Maghahanap ka ng solusyon, mag-aano ka, hindi ka ma-stuck. Ganun din 'yun. Pag nagsasalita ako na nakakapanakit ako ng damdamin, huwag kayo ma-stuck doon. Hindi ko kayo pinipersonal, Sinasabi ko lang, inaatake ko lang yung mali na pananaw o teorya na pwede makaapekto sa kapwa natin mga Pilipino. At hindi sa akin, okay ka kung gumamit ka ng marijuana anytime. Kaso nga lang, nasa Pilipinas ka, Looney. Yun lang yun. Nasa Pilipinas ka, sa inyo, drugs yan. Nahuli ka. Pero naiintindihan ko yung side mo. Dito sa part na to, nasa side mo. Kasi nga, sinasabi mo yung opinion mo and it makes sense naman. Kasi, kung nandito ka sa Amerika, ganun. Merong ganong klase ng talagang kailangan mong gawin. Pero wala nandiyan ka sa Pilipinas 'di ba? Hindi ko sinasabing bulok yung sistema ng Pilipinas, pero nirerespeto ko yung procedure nila. Meron silang way paano kanila atakihin. And effective. Nahuli ka Tuloy natin. Ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang ako ay tatapakan. Ngunit di ko yun kung meron akong mga kaganapan. Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko. Ang pangalan mo ay mayurakan, hindi ka nayurak. Sa totoo lang, yung pagkaakulong mo, mas maganda nga yun Nakulong ka, 'di ba? Kasi mas lalong tumunog yung pangalan mo. 'Di ba? Tumunog yung pangalan mo. Pero at the end of the day, kahit paano tumatak ka. Kasi nga nakulong ka Yung pagkakulong kasi may stigma yan, 'di ba? Nakulong ka, masama ka, may ganyan-ganyan. Pero nakulong ka dahil sa marijuana. Sa mga taong matatalino at malawak pang unawa, wala sa amin yun. Hindi nga kita nababanggit Hindi kita nababanggit. Nabanggit lang kita ng mga panahon issue, 'di ba? About sa old school and new school. Pero sa akin, okay ka sa akin, wala kang problema. Basta iwasan mo lang yung mga gano'n, magtuloy ka lang sa karera mo, huwag kang mag-isip ng mga kung ano-ano. Sa karera ka mag-focus. Tsaka hayaan mo sila kasi marijuana hindi naman nila naiintindihan yun Looney, malawak ka na. Hindi mo na kailangan pang makipag-anuhan tungkol sa marijuana, hindi naiintindihan ng ibang tao yan
'di ba? Pero sa akin syempre maaasar rin kita minsan. Kung sakali man dumaan ka sa akin, 'di ba? Maaasar kita lalo na pag nagbibigay ka ng maling impormasyon. Pero sa akin dito, di ka nayurakan. 'Di ba? Tuloy natin. Ko ay urakan, alam kong meron akong mga paanan na tapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Shoutout nga pala sa Chongo Cartel. Ang galing naman ng pagkakagawa. Authorities seized 15 packs Sa tingin ko, ano to, Adobe Premiere yung gamit. of high-grade marijuana from Peruromas. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed. Sa akin, okay naman yung video. Pero, ang pinaka magandang bagay na dapat na ginawa ni Looney, sana hindi niya na nilabas. Sana hindi na lang siya gumawa ng ganyan. Kasi parang ang lumalabas, di siya naka-move on. Na parang gusto niyang linisin yung pangalan niya. Di mo na kailangan. Kasi ang daming mga artist dito guys sa Amerika na nakukulong eh. Wala kaming pakialam kahit makulong. Wala kaming pakialam. Kasi hindi yun nakakaano. At the end of the day, yung musika yung produkto mo. 'Di ba? Ako, idol ko nga si Justin Bieber. Idol ko si Justin Bieber kahit anong sabihin pa nila. Kasi sa kanta ko mo sa ano eh, sa musika niya. Yung gusto ko yung musika niya. 'Di ba? Oh, so para sa akin, kung ako magbibigay ng advice kay Looney, di na siya gumawa ng tugmang preso. Pero pakiramdam niya, kailangan niya magsalita para ma-express niya yung frustration niya sa buong Pilipinas na bakit ganito yung nangyari sa akin. Gusto ko ipagtanggol yung sarili ko kasi pakiramdam ko, hindi ako naintindihan ng buong Pilipinas. 'Di ba? Gusto ko ipagtanggol yung sarili ko. Eh naiintindihan ko 'yon para kay Looney. Kung gusto niya yan i-express yung feelings niya, malaya siyang gawin eh. Pero kung ako yung mag-a-advise sa kanya, kung ako yung personal therapist niya, fucking let it go. Fuck everybody, you know? Isipin nila yung gusto nilang isipin, mag-focus ka, mas lalo mong galingan. Pero nasabi niyan eh. 'Di ba? So, syempre, mahahati na naman yung isipan ng mga tao. Isipin na naman, oh, wala si Looney, nagdadahilan lang yan. Okay, wala, adi ka na. Diba? But other than that, for me, you're good, man. Just do your thing. Do your thing. You know, yun lang. Gawin nyo lang yung mga dapat nyong gawin. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 10. Kasi sa tingin ko, napakalinaw, klaro, yung intention niya maayos. You know, pero gusto ko lang sabihin, parang, kaya nga ang labas sa akin parang nagdadahilan si Looney. Pero sa akin okay naman siya eh. Hindi mo na kailangan, kung meron akong message kay Looney, hindi mo na kailangan magdahilan. You know, we're all going to make a mistake. Kasi nasa'yo na nga nang galing eh. Kasi ginawa mo na yan eh. Meron ka ng kanta na tao lang, di ba? May kanta ka ng tao lang. Yun na yun. Meron ka ng kantang ganun. Huwag ka na mag-explain kahit kanino pa, kahit sa near future. Meron ka ng kantang tao lang. Yun talaga. Kasi tao lang tayo talaga eh. Nag-aakamali tayo, gagawa tayo ng mga maling decision sa buhay natin. At the end of the day, we're just fucking human being. At the end of the day, we're all gonna die. So, no or later, mamamatay tayo. Yung mga kinikip ninyo, ginto, alahas, personal videos, personal pictures, bahay, alagang hayop, mga comics ninyo, magazine, DVD, mga personal items ninyo, paintings, kahit ano pa yan, personal ballpen, personal room, personal color, anything. Hindi nyo na ma-keep habang buhay. Dahil pag namatay kayo, makikita ninyo, kahit meron kayo mga picture na napakaganda at gwagwapo ninyo, pag tinin ninyo ng cellphone ninyo at sinisave ninyo, makikita ninyo, you're aging faster. Makikita ninyo na parang shit, mamatay na rin ako, ba't tinatago ko pa? Burahin mo na lahat. Kasi at the end of the day, mamatay talaga tayo guys. We're all gonna die. You know? Ingatan nyo yung sarili nyo. Ganun pa man. Gawin nyo lahat ng bagay na makabubuti sa inyo guys, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi para hindi kayo naliligaw ng landas. Magkaroon kayo ng liwanag sa isip ninyo. At galingan ninyo palagi guys. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro, bibigyan ko to ng 10. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Shoutout kay Looney dyan.